Ang bola mo, sa ibang lugar ka na lang maglaro. Huwag dito sa may kalsada, ha? Ha? Ang tigas ng ulo ng bata. Sabi nang huwag maglaro sa may kalsada. Boy! Huwag kang tatawid! Maraming sasakyan! Boy! Pagtulak ko sa bata, nabundol ako. Patay na pala ako. Ha? Isa na akong kaluluwa? Ano na ang mangyayari sa akin ngayon? Huwag ka nang matakot. Nandito na ako. Huh? Ah! Nandito na ako para tulungan ka. Charlie na lang ang itawag mo sa akin. Ako, ang taga-subaybay ng mga kaluluwa, tulad mo. Huwag mo nga ako lulukohin, ha? Ganyan talaga sa umpisa, mahirap paniwalaan, pero masasanay ka rin. Hayaan mo't paliliwanag ko sa'yong mabuti para maintindihan mo. Hindi mo ako maluloko. Matalino ata ako, ha? Totoo lahat ng sinasabi ko sa'yo, hindi kita niloloko. Kung talagang taga-subaybay ka ng mga kaluluwa, bakit hindi mo patunayan sa akin? Sige nga! Ha? Saka lang ako maniniwala sa mga sinasabi mo! Sige. Kung yan ang gusto mo, madali lang yan. Sandali lang, ha? Eto na. Palagi kang uma-absent sa klase. Meron kang kinuhanan ng laruan nung nasa grade 4 ka pa. Nangopya ka ng assignment at sa exam, palagi kang pinagmumula ng away. Madalas ka pang magsinungaling. Pati si Jenny, inaaway mo. Paano mo nalaman yan? Akin na... Oh, sige na nga. Alam mo na rin ang pangyayari sa buhay ko. Hindi pa rin ako naniniwala. Iniligtas mo ang isang bata. Huwag na kayo mag-alala, Mrs. Walang tinamong malubhang pinsalang inyong anak. Siguradong ligtas na siya. Salamat. Salamat. At nakaligtas siya. Eh paano na ako ngayon? Anong mangyayari sa akin? Paano ba ako matutulungan, ha? At ano naman ang nakakatawa? Makinig ka sa akin, Eugene. Meron ka pang pagkakataon mabuhay. Pero dadaan ka muna sa mahabang pagsubok para makabalik ka sa dati. Mabubuhay ulit? Ako? Eh, ano naman ang gagawin ko? Isasama kita sa kabilang daigdig para makita mo ang pagsubok na sinasabi ko sa iyo. Ha? Doon mo makikita ang halimaw na sasagupain mo at oras na matalo mo sila ay muli kang makakabalik sa iyong katawan. Pero hindi ganun kadali ang pagsubok na ito. Mahirap pala yan eh. Paano kung hindi ko malusutan ang pagsubok na sinasabi nyo? Kapag hindi ka nakalusot dito, pupunta ka na sa kabilang daigdig kung saan nananatili ang mga kaluluwang pinagbabayaran pa ang kanilang mga kasalanan at may katagalan pa yon. Makapaghintay ka ba? Ha? Parang ayoko dun, ha? Mahirap ang sitwasyon sa lugar na iyon. Pero ikaw lang pupunta ron at hindi ako. Dahil ako taga-subaybay lang ng mga kaluluwa. Magalan at pagbutihan mo na lang para hindi ka na mapunta doon. At nang makabalik ka na kaagad sa iyong katawan, hindi ba? Oh, ano, Eugene? Handa ka na bang harapin ang pagsubok at ang matapos na ang lahat ng ito? Ewan ko. Pag-iisipan ko muna. Bumalik ka na lang. Hindi na maaaring maghintay pa ito. Kailangan simulan ito kaagad at mahalaga ang bawat oras. Nakikinig ka ba sa akin, Eugene, ha? Tama. Ha? Pupunta muna ako sa amin. Titingnan ko muna kung ano na ang nangyayari sa bahay namin. Ano? Papasyalan ko rin ang eskwelahan namin.
At pupunta na rin ako sa iba't ibang lugar na hindi ko pa napapasyalan. At nang sa ganon, malibang naman ako. Okay? Pero Eugene, kailangan gawin mo lang ang sinasabi ko. Bakit ba marunong ka pa sa akin? Sasabihin ko sa'yo pag handa na ako. Tandaan mo, Eugene, na mahalaga ang oras. Kaunting panahon na lang nalalabi sa iyo. Kung gusto mo talagang bumalik, pag-iisipan mo sinabi ko. Oh, saan ka pupunta? Oh, at parang masaya sila. Natutuwa pa yata sila dahil wala na ako sa eskwelahan. Jenny, kanina lang, kausap ko pa siya. Sobra namang umiyak si Jenny, oh. Eugene! Uminahon ka, Alfred! Hindi! May traso pa siya sa akin! Hindi pa kami tapos! Kailangan mag-unahon si Alfred! Hindi ako naniniwala. Patay ka na, Eugene! Eugene, lumabas ka riyan! Lumabang ka! Eugene! Hindi pa tayo tapos! Magtutos pa tayo! Eugene! Tama na, Eugene! Hindi ko makalimutan yun! Yung ginawa mo! Kailangan bumalik ka! Bayaran mo ang atraso mo! Hindi pa tayo tapos! Hindi ka pa dapat mamatay! Lumabang ka pa! Tama na, Alfred! Hindi pa tayo tapos! Hindi pa! Hindi pa ako nakabawi sa'yo! Hindi pa! Titino! Alfred. Wala na akong problema. Oo nga! Sumasakit ang ulo ko diyan kay Eugene. Hindi na ako ma-high blood. Makakapagpahinga na rin ako. Sa lahat ng estudyante ko, kay Eugene lang talaga ako hirap na hirap. Napakatigas ng ulo. Buti na lang, wala na siya, ano. Siguro naman ngayon, matatahimik na rin ang eskwelahan natin. Wala na siya, hindi ba? Totoo yung sinabi mo. Ayos na! Ano? Nagagalak kayo't wala na ako! Ano ba naman kayong dalawa? Bigyang galang nyo naman ang magulang ni Eugene at ang mga tao nagluluksa dito. Iba siya. Alam kong mabuti ka, Eugene. Hindi ka likas sa masama. Naging maikli ang panahon para sa'yo. Hindi na nahintay ang iyong pagbabago. At hindi kita natulungan. Eugene, patawarin mo ko. Patawarin mo ko. Hindi kita natulungan, Eugene. Pagkakamali ko to. Eugene? Ha? Anak, magpasalamat ka sa nagligtas sa'yo. Kuya, maraming salamat sa iyo. Mami, bakit hindi ko siya nakausap ng personal? Nasaan siya? Wala na siya. Mami, siguro marami siyang kaibigan. At marami siyang natulungan. Dahil katulad ko, iniligtas niya ang buhay ko. Talagang napakabait niya. Anak. Eugene, handa ka na ba? Yung bata, Bakit? naintindihan niya ang pagkatao ko. Mahalaga pala ako.
Di ba? Kailangan ka talagang sumama sa akin. Handa ka na ba? Oo. Oh! Oh, sige! Tayo na! Teka! Saan ba ang lugar na yun? Basta kapit lang! Ganito ba? Basta! Umawa ka lang mabuti at dadalhin kita doon para makabalik ka rin sa mami mo! Kumapit ka! Ano ang naghihintay kay Eugene? Sandali lang, Charlene! Saan pa tayo pupunta? Sa kabilang daigdig. Ha? Paano? Ipapakilala kita sa isang taong magpapaliwanag sa'yo ng mabuti ng pagsubok na daraanan mo. Sino ba yun? Kung gusto niya ako makausap, siya ang dapat pumunta dito sa akin, ha? Yama ang pangalan niya. Sino naman niyang si Yama? Makinig kang mabuti. Isang beses ko lang itong sasabihin. Magbigay ka ng galang kay Yama. Bago ka muling mabuhay, mapupunta ka muna sa mga apoy. Nagpapatawa ka ba? Babalik na lang ako! Anong lugar ito? Mukhang napakahiwaga. Ayun na. Iyan ang daan papunta sa kabilang daigdig. Ha? Ang laki! Si Sherlyn po ito. Pakibukas naman po. Ano yan? Tayo na. Sandali! Paano kung matalo ako? Hindi na ako makakabalik? Pero hindi. Kailangan lumaban ako. Kailangan kong gawin ng lahat para magtagumpay ako, hindi ba? Ano bang sinasabi mo? Hindi ka tumitingin. Wala. Si Sherlyn po ito. Kasama ko na po ngayon si Eugene. Delikado na raw ang lagay ni Mr. Chen! Hindi pa naman niya oras, ha! Sige lang, madali! Ano bang gagawin ko dito? Ang gulo-gulo naman itong mga papayas na to. Hindi ko na maintindihan to. Anong lugar ba ito? Opisina o palengke? Yama, nandito na po kami. Wala! Tito, nandito ako. Ito ako. Siya ba si Yama? Maligayang pagdating. Tumuloy kayong dalawa. Kasama ko na po siya. Siya po si Eugene. Ano ka pa, Eugene? Magbigay galang ka. Patigil mo siya. Hoy, Charlene! Huwag mo nga akong lolokohin! Ano ka ba? Hindi kita lolokohin! Ibig mo sabihin sa akin na ang bata ito ay si Yama? Huwag mo siya ituturo! Natatakot pa naman ako. Ang totoo niyan, anak ako ni Yama. Ako, si Jericho. Kahit na mukha akong bata, mas matanda ako sa'yo ng 50 taon, kaya dahan-dahan ka lang! Hindi ka naman mukhang matanda sa akin, ha? Alang mo siya! Kaya lang nakikita mo, marami akong ginagawa dito. Kaya, didiretsuhin na kita, Eugene. Ito ang pagsubok na daraanan mo. Tignan mo!
Hindi ba't itlog yung hawak mo? Kailangang ingatan mo ang itlog na ito. At kapag napisa na, kailangang palakin mo ang batang lalabas dito. Ano bang klaseng bata ang lalabas sa itlog na yan? Hindi basta ordinaryong bata ang lalabas sa itlog na ito. Ito ay itlog ng espiritu ng halimaw. Lumalaki sila at lumalakas ang kapangyarihan. Kapag napapasa kanila ang enerhiyang nanggagaling sa kaluluwa ng isang tao. Batay sa kaluluwa ng isang tao, maaaring maging mabuti o masama ang kakalabanin nito. Kapag ang iisipin mo ay maglalabas ng kasamaan, lalabas ang isang napakasamang halimaw, kakainin ka nito, yun na ang katapusan mo. Imposible ka nang mabuhay at makabalik pa sa inyo. Kaya't kinakailangan mo ang dagdag na pag-iingat. Pananatiliin ko ang tibok ng puso ng iyong katawan, kaya't sa iyo nakasalalay ang iyong tagumpay. I can't believe I did that. Yusuke, I'm afraid you don't have time for reflection. Koema said that until the ordeal's finished he'd keep a pulse in your body, but that won't help if it's cremated at the funeral. Ah, I forgot! Can't very well be alive if you don't have a body. Hindi ba, Eugene? Pupuntahan ko na! Bakit, Eugene? Pero paano ko gagawin ito? May paraan ba para makausap ng isang multong katulad ko ang isang tao? Meron. Sige nga, paano? Sa tabi ng higaan ng isang tao. Higaan? Oo, ang mga pumanaw na ay lumalabas sa mga panaginip ng tao. Doon mo sila makakausap. Sige, tara na. Hindi! Bakit? Bakit ka namatay, Eugene? Bakit sa aksidente pa? Hindi ka kasi nag-iingat. Paano na ako ngayon? Nag-iisa na ako! Wala na ako kasama! Anong gagawin ko ngayon? Anong nangyayari? Hindi siya pwede. Nakainom siya. Paano na to? Sino kaya? Alam ko na. Pupuntahan ko si Jenny. Ang linis-linis ang kwarto ni Jenny. Hindi tulad ng kwarto ko. Ang daming kalat. Ayan, tulog siya. Umiiyak siya. Eugene! Hintay! Hintay! Eugene? Hintay! Pwede ba, Jenny? Tumigil ka sa kaiiyak mo. Sandali lang ako mawawala. Babalik ako. Pangako yan. Maghintay ka lang. Eugene? Nakikinig ka ba sa mga sinasabi ko? Ang bigat. Ha? Pakisabi nga kay Mami na babalik ako. Huwag nilang ililibing ang katawan ko. Dahil babalik ako sa inyo. Pangako yan, Jenny. Pangako! Jenny, huwag mo sanang kalilimutan. Ayokong makitang malungkot ka, Jenny. Eugene! Nagpakita siya. Kinausap niya ako sa panaginip ko. Hindi yata panaginip yun, Tao po! Tao po! Jenny. Opo. Ako po. Napanaginipan ko si Eugene. Nakikipaglaban daw si Eugene sa mga halimaw sa kabilang daigdig at naging pinuno pa siya ng mga ito. Nakakatawa, di ba? Tita Victoria? Jenny, nakita mo rin ba? Ha? Si Eugene sa panaginip? Hindi pa.
Inaalala ni Jenny ang nararamdaman ng mami mo, kaya wala siyang masabi sa kanya. Paano na yan? Mahirap paniwalaan ang panaginip. Charlene, anong gagawin ko? Pag hindi sila naniwala, ililibing na nila ang katawan ko! Ewan ko. Charlene, anong gagawin ko? Hindi ako pwede maghintay na lang hanggang makatulog sila. Ano bang gagawin ko, ha? O sige, Eugene. Gamitin na natin ang huling paraan. Huling paraan? Kakausapin mo ulit si Jenny, pero hindi sa panaginip. Sasalib ka sa katawan ng iba. Sasanib ako sa katawan ng iba tapos kakausapin ko si Jenny. Yun na nga. Kahit sino ba pwede? Hindi. May kailangang sundin ka. Kailangang sumanib ka lang sa taong pinakamalapit sa'yo at malakas ang paniniwala. At sino naman ang taong may malakas na paniniwala? Huh? Bakit, Alfred? Ano nangyayari sa'yo? Nilalamig ako. Bakit? May sakit ka ba? Wala. Pagkaraniwan ba talaga yan sa kanya? Ano? Maaaring nakakaramdam siya na may espiritu sa paligid natin ngayon, hindi ba? May multo. Kapag ganito nararamdaman ko, makakakita ako ng kaluluwa. Para ako nakakulong. At hinahabol ang multo ng isang matandang babae. May masamang mangyayari sa akin. Si Alfred? Aba, nakapagtataka. Nandito na naman ang multo sa paligid natin. Totoo ba yan? Yung matandang babae ba ang sinasabi mo, Alfred? Hindi, siguro aso o pusa lang. Basta mahinang multo lang. Ano? Lagot ka sa akin! Hindi! Hindi ko gagawin! Sino sasanib sa katulad ni Alfred? O sige, kung ayaw mo, ililibing ka na! Malapit na! Oh, Alfred, ano nangyayari sa'yo? Ano yung ginagawa mo? Alfred, gising! ngayon pwede ka nang sumalib sa kanya. Oh, May 1 oras ka lang simula ngayon hanggang sa paglubog ng araw. Hindi kakayanin ni Alfred ang higit pa sa 1 oras. Kapag nabigo ka pa dito, wala nang iba pang paraan. Wala na. oh. Oh? Huh? Huh? Buhay na uli ako! Buhay na uli ako! Gising na si Alfred. Tumabi kayo rin! Nagmamadali ako! Ano daw? Ano sabi niya? Sayang oras! Ang oras! Si Jenny! Nasaan si Jenny? Nasaan siya? Bakit? Sino ka ba? Nagmamadali ako! Nasaan si Jenny, ha? Wala dito si Jenny. Ako po to! Si Eugene! Ako si Eugene! Ano ka ba? Wapo si Eugene! Hindi ka tulad mo! Niloloko mo ba kami? Oo nga naman! Tsaka wala na si Eugene! Na-aksidente siya at hindi na nakaligtas! Sino ka ba para lukuhin kami ng ganito? Ha? Sino ka? At hindi magandang biro ito! Hindi mo na kailangan namatay! Lumabas ka na! Lumabas ka na! Iba lang itsura ko, pero ako si Eugene! Lumabas ka na! Huwag ka nang babalik dito! Wala na akong oras magpaliwanag. Hindi naman sila naniniwala. 15 minutos na ang lumipas. Teka, si Jenny! Saan siya nagpunta? Ikaw si Alfred. Taga diyan ka sa kabilang eskwelahan, hindi ba? Hindi! Akala mo lang ako si Alfred, pero hindi ako si Alfred! Ako si Eugene! Ha? Ano bang sinasabi mong hindi ikaw si Alfred, ha? Wala na akong panahon para sa inyo! Saka na lang tayo mag-usap! Aba, hindi pa tayo tapos! Pwede ba umalis na kayo sa daanan ko? Lalaban ka! Talagang matigas ka!
Ang lakas ng suntok niya. Parang suntok ni Eugene. Kailangan ko yata ng doktor. Sinasayang niyo lang ang oras ko dito Alfred, bumalik ako para singilin ka. Magbabayad ka ngayon! Ang dami namang kalaban nitong si Alfred. Umanda ka! Tumabi kayo! Kain niyo ako! Kain niyo oras ko! Sayang ang oras. Nasaan kaya si Jenny? Ang mga kaibigan ni Jenny. Ayos. Sana okay lang si Jenny. Kawawa naman siya, no? Palagi siyang malungkot. Si Jenny. Bakit? Sandali! Bumalik kayo! Paano na to? 10 minuto na lang. Wala nang oras magpaliwanag kahit makita ko siya. Natagalan ako, ha? Jenny! Nasaan na sila? Paano ko siya kakausapin? Hindi siya maniniwala pag ganito ang itsura ko. Wala na akong oras. Paano ko kaya siya mapapaniwala kaagad? Anong gagawin ko? Paano? Alam ko na. Teka. Jenny! Ha? Hindi! Tama! Si Eugene nga ako! Ang lakas mo talaga sa muntok! Ang sakit nun Si Eugene? Imposible yata yun, Ikaw na ba talaga yan, Eugene? Ako nga. Magtiwala ka sa akin. Jenny, makinig ka. May mahalaga akong sasabihin sa'yo. Hindi ako makapaniwala pero ikaw lang naman, Eugene, ang gumagawa ng ganun sa akin, Ha? Eugene? Sa mga salita at ikinikilos, ikaw nga ang Eugene na matagal ko nang nakilala at naging kaibigan. Sandali. Mamaya ka na lang umiyak pag nakaalis na ako dito. Oo. Pero bakit ganon? Ayoko rin naman sumanib sa katawan na to. Pero ito lang ang paraan. Jenny, malapit na ang taning ng oras ko. Ha? Kinakailangan ko nang umalis sa katawang ito bago mawala ang araw. Jenny, babalik ako. Huwag mong palilibing ang aking katawan. Babalik ako, magtiwala ka lang. Hintayin mo ako, Jenny. Jenny, sundin mo sana ang sinabi ko. Kailangan ko nang umalis. Hintayin mo ako, Jenny. Oo. Maghihintay ako. Eugene. Paalam sa'yo, Jenny. Teka, ano nangyari sa akin? Ba't ako nandito? Hindi ko sinasadya. Bakit? Ano ba nangyari? Labo naman. Tita Victoria! Tita Victoria! Ha? Tita Victoria, makinig ka sa sasabihin ko. Si Eugene! Si Eugene nandun. Ha? Pinuksan ko ang kabaong niya para tingnan siya ng huling beses. Pero talagang hindi pa rin ako makapaniwala na wala na si Eugene sa akin. Hindi totoo ang lahat na ito. Ha? Tumitibok ang puso niya. Si Eugene!
Ngayon, ligtas na ang katawan mo, hindi na ito maililibing. Oo. Buhay ang itlog. Ngayong araw na ito, kabutihan lang ang nagawa ko. Ewan ko, ang dami-dami mong nakaaway kanina eh. Huh? Napahamak si Eugene sa pagtangkang iligtas ang isang bata. Ngunit hindi pa napapanaw ng kanyang pagpanaw. Kaya't binigyan siya ng pagkakataon na muling mabuhay. Kailangan niyang alagaan ang itlog ng espiritu ng halimaw. Sa pamamagitan nito, muli siyang makakabalik sa kanyang katawan upang makapiling muli ang kanyang mga mahal sa buhay. Ang pangako ni Alfred. Buhay nga ang itlog na to, Charlene! Pero hindi pa ayos ang lahat. Sa palagay mo kaya, Charlene, nagsisimula na siyang lumaki dahil sa ginawa kong kabutihan? Ha? Ewan ko. Pero hindi ko pa rin alam kung paano ko gagawin ang mga sinabi sa akin. Ano kayang gagawin ko? Basta ang alam ko, ang pagsunod-sunod mo kay Jenny ay hindi makakatulong sa iyo. Tama na, Charlene. Hindi naman yan ang balak ko eh. Masama lang kasi ang kutob ko eh. Ikaw naman, kung magsalita ka para si Alfred, laging may duda. Ang mabuti pa, ibigay mo na sa amin ang pera mo para hindi ka na masaktan. Pati na rin yung iba mong gamit, ibigay mo na, ha? Tawa na po kayo. Yung mandara! Sige na, bigay mo na ang gamit mo. Sandali lang! Si Alfred. Mga taga-kabilang eskwelahan kayo, hindi ba? Ano namang klaseng masamang hangin na nagdala sa inyo dito? Jenny, pwede ka nang umuwi. Pero teka, Sige na, at kami na ang bahala dito. maraming salamat sa'yo. Ngayon, hindi ko mapapalampas sa mga ginawa niyo sa kaeskwela ko. Sige, ako naman ngayon ang harapin niyo! Ayaw mo talaga, ha? Ang galing naman palang lumaban ni Alfred, ano? Sige, kaya mo yan. Pinatawag ko kayo dahil may masamang balita akong natanggap. Nakikipag-away daw kayo sa mga estudyante sa kabilang eskwelahan. Sobra na kayo! Alam nyo bang hindi tama ang ginawa niyong pakikipag-away? Nagsisermo na naman. Ginawa lang naman nila yon para kay Jenny. Kung ano man ang dahilan mo, baliwala sa kanila yon. Mukhang hindi kayo nagsisisi. Hindi ko kayo matutulungan. Ikaw, Eric, pinayagan ka pala ng eskwelahang mag-part-time job, ah? Totoo ba to? Opo. Hindi na ngayon. Pero wala pong kinalaman ang away na yun sa trabaho niya. Parang awa niyo na, patawarin niyo po ako. Kailangan ng nanay ko ang tulong ko. At maliliit pa po ang mga kapatid ko. Kailangan ko ang trabaho niya para mabuhay. Pakinggan niyo ako mabuti. Lumaban na si Eric dahil nasuntok siya. Ako ang nagsimula ng lahat, kaya ako lang ang dapat managot. Sige. Patatawarin ko kayong lahat sa ginawa niyong gulo, pero sa isang kondisyon. Kondisyon? Ang gusto ko, hindi kayo makikipag-away ng 1 linggo. 1 linggo? Mr. Rino, paano naman po kung kami ang hinamon nila? 2 oras na lang po. Sige na, sir. Alfred! 1 linggo kung ganun. Kaya mo ba yun, Alfred? Para naman sa'yo yan eh. Kung ganon, may usapan na tayo.
nangyayari ah. Pinahamak ni Alfred ang sarili niya sa isang kasunduang sigurado kung hindi niya kayang tuparin. Katulad rin siya ni Eugene, mahilig makipag-away sa pagkakataong ito. Mapapatalsik na natin siya sa eskwelahang ito. Wala na si Eugene. Mawawala pa si Alfred. Gaganda na uli ang reputasyon ng eskwelahan natin, ano? Ganun pala ang plano nila. Sinasabi na nga masama ang mga balak nila. Hindi pala sila mabuting guro. Ginagalit nila ako. Nakikiusap ako. Sundin na natin ang kanilang kasunduan. May sakit ang nanay ko ngayon. Dahil dito, sa akin sila lahat umaasa ngayon. Nahihirapan rin pala siya sa buhay nila. Huwag ka mag-alala, Eric. Titigil muna ako sa bahay ng 1 linggo. Pangako sa iyan. Salamat, Alfred. Ang mabuti pa, umuwi na tayo na maaga ngayon para makaiwas tayo sa gulo. O paano mga barkada? Una na ako sa inyo ngayon. Paninindigan talaga ni Alfred yun. Kaya niyo talagang gawin yun? May malasakit pala si Alfred sa mga kaibigan niya. Sinasabi lang niya yun. Maghintay ka. Maya-maya lang siguradong makikipag-away na rin yan. Ha? Oh? Lagot ka ngayon pag nahuli kita. Si Sir. Talagang gusto niyang mapatalsik na si Alfred. Huh? Alfred, kanina pa kami. Makalis na nga. Si Alfred, tumatakas! Hindi ako tatakas. Papalag ako. Ang lakas naman ng loob mo. Nag-iisa ka na nga lang eh. Pagbabayaran mo ang ginawa mo sa amin kahapon. Ganun na. Sige, umpisa na natin. Naku, masama to. Oo. Ayos na! Ayos na! Ayoko na ng gulo. Kaya kung gusto niyong gumanti sa akin, ay umpisahan niyo na. Ha? Ano daw? Buti naman. Sige, lumabang ka naman, Alfred, para patas tayo. Salamat, Alfred. Ba't di mo ituloy? Lumabang ka! Laban! Kawawa naman siya. Oo nga. Si Alfred. Pakiusap, ako na lang ang gantihan niyo. Huwag niyo nang idadamay pa ang mga kasama ko. Lumahimik ka, Alfred. Getting you's more fun anyhow. Kaya ba ko inaasahan to? Kailangan mag-isip ako ng ibang paraan. Alfred, ano nangyari sa'yo? Hinarang ako ng mga nakaaway natin kahapon. Pero hindi ako nakipag-away sa kanila. Alfred! May kasunduan tayo, di ba? Alfred, Huh? anong nangyari sa mukha mo? Gusto ko malaman nyo na hindi ako nakipag-away. Ganun ba? Kahapon nakausap ko ang iba pang mga guro. Sabi nila masyado raw akong mabait sa inyo. Ano po? May dagdag pa akong kondisyon para sa inyo. Kailangan makapasa kayo sa physical science test na ibibigay ko 3 araw mula ngayon. Ha? Paano po kung hindi makapasa? Simple lang. Hindi ka napapayagan ng eskwelahang makapagtrabaho.
Para yun lang, di mag-aral kayong mabuti. Kamuntik na yata akong makapasa nung huling exam. Muntik lang? Ako nakapasa yata ako. Ikaw, Eric, ano? Bagsak ako. 39 lang ang nakuha ko nung huling exam. Ikaw, Alfred, ano nakuha mo? Pasado ka ba? Ha? Pito lang ako! Naku, ngayon ko lang nalaman na mas magaling pa pala ako kaysa kay Alfred. Bakit? Ano ba nakuha mong grado? 12 points! Don't worry, fellas. We got plenty of time. If I study all night, then maybe a chance. Not a chance in hell. There are two types of volcanoes. Cone shapes and how do you say that word? At least it looks like he's thinking hard over there, right? If he thinks too hard with that bruised head of his, it might just explode. Yeah, I'm worried. Even if Kuwabara studies until he's blue in the face, he still couldn't score more than 30 points on this. Let's see, what if these is... Si Alfred, mahirap paniwalaan. Nag-aaral na talaga siya. Ha? Mukhang mahirap yung pinag-aaralan mo, Alfred, ah. Mabuti nakita ka namin. Hindi pa namin nakakalimutan ang atraso mo. O sige. Pero hindi na ako makikipaglaban sa inyo. Gumati na lang kayo hanggat gusto nyo. Ha? Mabuti kung ganon. Tayo na! Doon tayo. Ito sa'yo! Eto ba? Alfred! Kalimutan mo na lang ang trabaho ko. Sinong gumawa niya sa'yo? Balikan natin! Huwag na. Ayos lang ako. Baliwala to. Kung ikukumpara natin to sa ginawa sa akin ni Eugene. Alfred, Mabuti pa. Mag-aral na tayo para sa exam. Nasa na nga ba ako? May isang salita pala itong si Alfred. alam mo, siya ang pinakamatapang sa lahat ng mga nakalaban ko. Nag-aalala pa naman ako sa kanya. Nandito lang pala siya at natutulog. Alfred! Alfred! Gumising ka! Bukas na ang exam nyo!